Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating pong papaksahin sa araw na ito na 8, hindi ako nagkakamali, 8 ng September. Ang September 8 sa simbahang Katoliko po ay pinagdiriwang nila ang kaharawan ni Santa Maria. Si Santa Maria po ay malaking role ang ginampanan niya. Siya po yung ginamit ng Diyos upang ipanganak ang Kristo na siya tinatawag na Jesus. Na sinabi ng anghel sa kanya na ikaw ay maglilihi at ang dadalhin mo sa iyo sinapupunan ay banal, anak ng katahas-tahasan. Kay Maria. Yan po yung Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Dito po sa Lucas chapter 1 sa 26. Ito po basahin ko po yung kasaysayan na sinabi ko nga, maglilihi po ang dalaga Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel isinugo ng Diyos sa Nazareth sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga. 27. Isang dalaga ng pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. 28. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Sa 29, ganito po nakalagay. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." 31. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. 32. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang 33. Mag-ari sa sangkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang pag-ahari ay walang katapusan. 34. Paano pong mangyayari ito? Ako'y birhen, isang birhen, tanong ni Maria. 33. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasahilalim ka ng kapangyarihang kataas-taasan Diyos. Dito, ang isisilang mo'y banal, tatawaging anak ng Diyos." 36. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay bahog? Gayon ba, naglilihi siya ngayon, ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. 37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. 38. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari nawa sa akin
ang yung sinabi pagkatapos umalis na ang anghel. Yan. Maliwanag po, ano? Anak ng kataas-taasang Diyos si Jesus. Hindi po siya nilalang. Anak siya ng Diyos. Ito naman mga ibang reliyon. Ang sabi nila, siya nilikha o pangunay sa mga nilikha. Kumbaga, sa lahat ng nilikha ng Diyos, siya ang pangunahin. Pero dito po, ayon kay Anghel Gabriel, maliwanag po, hindi po siya nilikha. O ngayon, sino paniniwalaan mo? Yung Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo, na nagsasabing si Jesus daw ay pangunay sa mga nilikha. Isa po sa doktrina nila yan. O sino paniniwalaan mo? Si Anghel Gabriel o si Yumao Felix Manalo na inaangkin siya ay isang anghel din na umakyat sa sikatan ng araw. Yun naman po nakalagay sa Revelation chapter 7. Yung isang anghel daw po doon ay si Yumao Felix Manalo. Sumausaw na naman sila, no? Ala naman sinabi sa Revelation, siyang nagsasalita si Juan. Ala naman sinabing si Felix Manalo yan. Oh, isa. Kaya inaangkin po niya si Anghel. Oh, ito po. Ito ang kanyang trabaho. Ito daw ang kanyang trabaho. Ewan ko kung totoo ito. Revelation 7. Una, pagkatapos nito, may nakita kong 4 na anghel. O, kita nyo po, 4 na anghel ang nakita ni Juan. Ibig bang sabihin, yung isa doon, si Yumao Felix Manalo? Napakaano naman po nila, no? Na nadaya ng gusto si Satanas, si Yumao Felix Manalo. Nakita po ni Juan 4 na anghel. Tuloy po natin ang basa. May nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Oh. Noong panahon na yun ba? Si Yumao Felix Manalo, nakatayo na ba noon? Nang sinasabi niya nito, ni Juan, sa bundok ng Patmos. O tuloy. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa ilinman punong kahoy. 2. Nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang panatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa, sa dagat. Huwag muna ninyong pisalain ng lupa, ang dagat o ang punong kahoy. Huwag muna ninyong pisalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Yan. Yung palang naalala ko na po, yung nabasa ko sa kanilang magazine Pasugo, yung palang isa doon, ito po, no, yung nasa nakita kong yung isang anghel, sabi niya, at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, yung silangan. Far East. Oh, yun pala, yan o. Hindi po sa hapat, ano. Okay, na-recall ko na po yun. Yung Pasugo, ano. Yung isa, yung sinisigawan yung 4. Yung isa pong yun na
umakyat sa silanganan. Ang sabi nila po sa kanilang pasugo, si Felix Manalo daw yun. O yung Yumaong Felix Manalo, ano. Yung apat na anghel sisigawan niya raw. Ngayon, sa kanila pong mga magazines, yun po ay tanggi de guerra. Yung apat na sa digmahan. Pinaliwanag nila, digmahan daw po yan mangyayari. Ngayon, si Felix Manalo, sisigawan daw. Yung apat. Alam niyo po, malaking kabalantinawan itong paghahangkin ni Yumaong Felix Manalo. Pero wala na pong magagawa, nakasulat na po sa pasugo nila, no? Hindi naman yan ang topic natin, ano? Napadahan lang, ano, kasi si Angel Gabriel. Okay, wala pong personalan, mga miyembro o umanib, sumangkap sa Iglesyang Tatag ni Yumaong Felix Manalo. Wala pong personalan. Kaya nagkakamali po kayo dito, ano? Yung revelation, yung isang anghel daw, sisigawan yung apat. Okay? Yung apat na yun, ayon sa kanilang pasugo, malalayong lugar po yon at iba't ibang panahon sila nakalagay. Ano, meron pang Lloyd, meron pangalan isang Lloyd eh. Hindi ko lang umalala yun, ano, apat. Iba't ibang panahon, iba't ibang bansa sila. Oh, ngayon sisigawan ni Felix Manalo. Kalokohan. Naloko na. O, nanloloko sila. Balik tayo dito kay Maria. Ang tabi po natin yung tungkol kay Maria. No? Kasi birthday po niya ngayon. Marami pong bumabati sa Facebook ng happy birthday, Mama Mary. Hindi naman po masama kung gusto mong bumati sa isang tao. Kahit napatay pa yan. Kahit hindi pa patay, kung gusto mong batiin, nasa iyo yan, karapatan mo yan. Ano po? Pero yung, tandaan nyo po, si Maria Taho, gaya natin. Ngayon, meron po nakalagay dito. Ito po, kalakbay. Kalakbay ng mga kabataan sa panalangin. Galing po sa Don Bosco. No. Ngayon, ito po, nobena. Nobena kay Maria. Nobena sa pag-akyat kay Maria sa langit. Oh. Si Maria daw po, ayon sa kanilang babasahin, hindi po ako nagsabi, umakyat sa langit. Tignan muna natin. Meron po bang tao sa langit? Ang tanong ito. Ang ating pong pasagutin ng Panginoong Yesukristo. Kung meron bang tao sa langit. Kasi si Jesus galing sa langit. Anak ng Diyos sa langit. Isinugo siya at ipinanganak ni Maria na tinawag na Jesus. Kaya siyang ating tatanungin kung meron ng tao sa langit o nakaakyat. Kaya dito po sa 1:13, sabi ng Panginoong Yesus, wala pang sino mang umakyat sa langit. O, kita nyo? Nung itong salita po ni Jesus ito, nung nandito po siya sa lupa nangangaral, siya po ang nagpapatunay. Anong sabi ni Jesus Christ? Wala pang sino mang umakyat sa langit. Yung sino mang, yun po ay mga tao. Sino mang tao. Kundi ang bumaba mula sa langit. O, kita niyo po. Sinong tinutukoy niyang bumaba sa langit? Ang anak ng tao. Yung anak ng tao, title po ni Jesus. Kasi nga, ipinanganak siya si Maria. Kaya anak ng tao, ang tawag niya sa kanyang sarili. Oh, maliwanag po, ano? Hindi nagsisinungaling ang Panginoong Yesus.
Anong sabi? Okay. 1:13. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino ang bumaba sa langit? Ang Panginoong Yesukristo na naglihi. Sabi ng Anghel Gabriel, maglilihi ka, sa iyo ang banal na Espiritu. So, Espiritu po pala yun. Sino yun? Si Jesus. Yun po ang Kristo sa langit. Okay? Wala po palang taong umakyat. Ang sabi ng Panginoong Yesukristo. Paano ngayon yung sinabi nitong magazine ng Don Bosco na parte ng simbahang Katoliko? Di lumalabas, nagsisinungaling po sila. O sinong paniniwalahan mo, kaibigan? Si Jesus ba? O yung pamunuhan ng simbahang Katoliko? O, mamili po kayo. Ako pipiliin ko si Jesus. Wala pang tao sa langit umakyat. Sabi po rito, nobena sa pag-aakyat kay Maria sa langit. Lahat ng namamatay, wala pa pong umakyat sa langit. Ano po? Wala. Kaya kung sasabihin mo, nobena sa pag-aakyat kay Maria, kahit nasabihin mo, parang ganito po parang merong nag-akyat sa kanya sa langit Wala pa po naman tao sa langit, sabi ni Jesus Ngayon, ang ginagawa pa nila kay Maria, o sigurado sa araw na ito, dahil birthday niya, ito po, pang araw-araw na panalangin. Nasa page 73. Lahat, sabi po, katamis-tamisang birhen, aming ina, ikay iniakyat sa langit ng Santissima Trinidad. Yung po pala nag-akyat, Santissima Trinidad. Bilang gantimpala sa iyong walang kapintasang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po malala. Dinggin mo kami ngayong lumalapit sa iyo na may pag-aasang kami iyong ipapanalangin. Kaming iyong ipanalangin sa harap ng aming Panginoon. Inihingi namin ng iyong tulong upang ilapit kay Jesus ang aming kahilingan. Tumutulong pa po pala si Santa Maria, no? Tuloy ko muna yung basa bago ako magkomento. Ngayon nakaluklok ang reyna ng langit at lupa. Tumatawag kami sa iyo upang kami gabayan dito sa lupahing iyong nilakaran. Tulungan mo kaming mga tagasunod ni Kristo na patuloy pang tumatahak sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kanino pa kami tatakbo kundi sa iyo? Na dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos ay natikman ng kalwalatian sa langit. Talagang nasa langit na si Maria, ano po? Umaasa kami sa iyo, aming ina. Tutulungan mo kaming maging tapat sa aming pagiging Kristiyano. O Kristiyano pa raw sila. At naway aming matupad ang kalooban ng Diyos. Ina ni Kristo at inako ring lubos. Aking pag-asa ang ako iyong tutulungan sa aking
munting kahilingan na ikay parangalan sa tanang aking buhay. Amen. Isipin niyo po, kinakausap po si Maria, patay na. Patay na. Kinakausap pa nila, inihingan pa ng tulong. Ginawa pa nilang tagapamagitan. Tingnan naman natin ang turo ng Panginoong Yesus dito po sa Poimen Biblia, ang Biblia ng mga pastor. Tingnan natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Meron po sinasabi si Jesus ng ganito. Basahin po natin. Ito. Dito po sa 1:14, 12, sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Ayun. Saan bumalik si Jesus? Sa Ama. Nasaan ang Ama? Ama naming nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. So maliwanag, si Jesus po tagalangit. Kaya po siya napunta sa lupa upang ihandog ang kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan natin. Nagkatawang tao siya. Tuloy natin sa 13. At anumang iilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. 14. Kung iiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Siya mismo po ang nagsabi, gamitin niyo ang pangalan ko sa inyong panalangin. Siya po ang totoong mediator o tagapamagitan. Hindi po si Mariang patay na. Ano namang kalokohan ng ginagawa po nilang yan, ano? Ibig bang sabihin, kulang pa si Jesus na tagapamagitan? Kalokohan po, ano? Ang dami po nilang niloloko. Lalo na ngayon, maraming naloko sa mag-apo na ito gagawin nila. Puro si Maria ang topic ng pari niyan. Kasi birthday niya daw. Ewan ko kung totoong birthday niya. Maliwanag ang sabi ni Jesus, kung iiling ka sa Diyos, meron pa. Dito naman po sa isang talata, ano po, maliwanag ang sabi niya, meron pang babasahin. Ito, sa 1 pa rin, 16:23, sa second paragraph, pakatandaan ninyo. Ano po sabi ng Panginoong Yesus? Pakatandaan ninyo. Ano mang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ito, mas maliwanag po dito. Ano? Sino pong tagapamagitan sa tao at sa Diyos? Ganito po yan. Diyos, Jesus, tao. Pag-iiling yung tao, dahan muna kay Jesus. Pagkatapos si Jesus naman, i-deliver po sa Diyos.
Ito mga, ewan ko na, anong utak meron ng mga ito, nagsipag-aaral pa naman ng theologian eh. Kamukat-mukat mo, actually, sa mga babasahin po nila, ginawa lang nilang ganyan si Maria. Hindi ko lang maalala kung kailan taon na ginawa yan. Ginawa lang nila yan. Diniklara lang nilang ganyan yan. Wala po talaga sa Biblia yan. Ayos sa mga kasaysayan. Kaya sila patuloy silang binabatikos na simbahang Katoliko sa kanilang mga ginagawang ganyan eh, no? Kawawa din sila sa mga iglesia ni Cristo kay Felix Manalo. Kasi po, napakarami nilang babasahin na pinalilimbag na hindi naman po dapat eh. Ang sabi ni Jesus, ako ang tagapamagitan. Eh, yung binasa ko po eh. Pag andito ka sa lupa, iniingi mo ang tulong ni Maria. Anong sinasabi? Pamagitan mo kami kay Jesus. Isipin nyo. Bakit? Hindi ba kayo makakalapit kay Jesus, kaibigan? Ba't kailangan dadahan pa kayo sa taong patay na kagaya ni Maria? Unang-una, halimbawa Pilipinas, kilala ka kaya ni Maria? Taga ano yan, lahi ng Udyo, lahi ni David. Sa Jerusalem. Oh. Hallelujah. Sana, kaibigan, i-share mo naman ito sa mga Katoliko. Malay mo, makatulong ka pag napanood nila itong aking munting video. Ayan po, in Christ alone. Kay Kristo lamang. Siya po tagapamagitan. Si Kristo na po nagsasabi, si Jesus. Ako. Hindi niya sinabing, dumang ka muna ka sa aking ina. Wala na siya. Itong mga, kumisan. Alin na. Tinatawag pa nilang tatakbo ko. Kanino pa kami tatakbo kundi sa'yo? Isipin mo. Hallelujah. Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Ganito kayo manalangin naman namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mateo 6:9-13. Lalapit ka sa Diyos. Hindi ka lalapit kay Maria. Kasi wala ng capacity si Maria, matagal na siyang patay. At si Maria ay wala sa langit. Ang sabi ni Jesus, walang umakyat sa langit, kundi yun nanggaling sa langit. Sino yun nanggaling sa langit? Si Jesus. Yun lang. Anong ibig sabihin yan? Antichrist sila. Hallelujah. Antikristo ang Katoliko. Sukat ba namang ituro si Maria? Kung nabubuhay lang si Maria ngayon, baka pagsisermonan pang mga taong ito eh. Sabi nila, si Maria daw, sunod na pahina, 75. Nobena sa karangalan ng Immaculada Concepcion. Ibig sabihin po ng Immaculada Concepcion, walang bakas ng kasalanan. Bukod tanging si Maria. Lahat tayo nagkasala. Pero si Maria walang bakas ng kasalanan. Natatangi. Sino nagsabing wala tayong kasalanan? Si Maria gaya natin ng tao. Lahat tayo nagkasala, ang sabi ng Biblia. Sige, babasahin po natin muna yung sulat ni Apostol Pablo. Nang si Pablo po ay mangaral sa bansang Roma. Bansang Roma, nangaral si Pablo. Hindi po si San Pedro nangaral doon ha.
Sabi nila si San Pedro daw ang unang papa ng simbahang Katoliko. Hindi naman nakarating si Pedro sa Roma eh. Ang nakarating sa Roma at nangaral si Apostol Pablo. O sige nga, tignan nga natin. O si Pedro o Pablo. Ito. Meron po nakalagay dito. O ito, sa Roma. Nakarating na Roma po si Pablo. Sa Gawa 28:16. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang manirahan sa isang bahay na kasama ang isang kawal at na magbabantay sa kanya. O sino po nakarating sa Roma? Si Pablo. Yung epistola ni Pedro, wala po nakalagay doon nakarating sa Roma si Pedro. Kaya yung pagiging, hallelujah, siya daw po ang unang Santo Papa. At nang mamatay siya, pinalitan na ng mga papa. Oh. Ano ang papa? Vicar of Christ. Kahalili. Wala pong ganyanan. Wala. Pagdating po sa pananampalataya, huwag nyo naman lokohin ang mga Katolikong katulad nyo. Ituro nyo po yung nakalagay sa Biblia. Sukat ba naman sabihin nila, si Pedro daw, unang Santo Papa? Wala. Si Pedro nga, nung nangaral, wala sa sinabi Santo Papa siya eh. Ang tawag ni Jesus kay Pedro, Apostol. Namili siya ng 12 apostol. Nakasulat po sa Lucas yun eh. Itong masakit. Sinasabi pa ng simbahang Katoliko, sila daw ang nag-compile ng Biblia. Sige, sakyan na natin. Kung kayo nga nag-compile ng Biblia, ba't ayaw nyo sundin yung kinompile ninyo? Na si Jesus ay tagapamagitan. Na si Pedro ay nakarating na Roma. Hindi siya nangaral. Ang nangaral ay, basahin natin. Si Pablo. Dito pa rin sa 28. Punta naman po tayo sa 30. Nanirahan si Pablo sa Roma. Napakaliwanag, ano po? Nanirahan. Naka-under house arrest siya. Meron siyang isang gwardya. Kasi nga po, nililitis na si Pablo sa panahon na yan. Kinasuhan po siya ng mga dakilang saserdote sa panahon niya. Ano po? Ano yung saserdote? Pare. Ito, tuloy natin. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagpupunta sa kanya, 31, sa buhong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Yesukristo. So, maliwanag po, ano? Nangaral siya, ang pinangangaralan niya, yung mga bumibisita sa kanya sa house arrest. Ano po? Hindi po si Pedro, si Pablo. Diyan pala nagsisinungaling na sila eh. Ano po? Kaibigan. Nagsisinungaling sila. Hindi naman nangaral si Pedro eh. Tignan nga natin yung sulat ni Pedro. Baka sabihin nyo ba't hindi mo basahin yung nagawang paglalakbay ni Pedro? Wala po, wala. Kahit na ito, ano? Pedro. Ito.
Unang sulat ni Pedro. Uno. Mula kay Pedro, isang apostol ni Yeso Kristo. Apostol po. Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipagmayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bitinya. Wala naman po Romang binanggit eh. Ulitin natin. Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bitinya. Meron po bang Romang nabanggit? Kahit po sa mapa, yung journey ni San Pedro, wala. Sige, hanapin niyo yung mapa, yung journey ni Pedro sa mga Bible. Paano yan? Di nagsisinungaling itong mga nagsasabi na si Pedro daw, unang Santo Papa. At nung mamatay, pinalitan ng mga papa. Yan lang yung mga papa hanggang ngayon. Pope Francis. Sila pa nagbigay ng titulo sa kanila. Sila lang nagbigay ng titulo. Vicar of Christ. Malaking kasinungalingan yan. Sabi ni Jesus, si Satanas sama ng mga sinungaling. At ano pa si Satanas? Mandaraya. Sige na nga, basahin natin. Baka sabihin nyo eh. Ito po, sa pahayag. 12:9. Itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya. Nandaraya sa buhong sanglibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ayan. Tinapon sa lupa. Kaibigan, madali mo naman ma-recognize si Satanas eh. Kapag nagsisinungaling ang isang tao, si Satanas yan, nagsisinungaling eh. Yung nagsisinungaling naman. Sabi ng Panginoong Yesus, sinungaling si Satanas. Ito po. Juan 8:44. Ang Diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasabi siya ng kasinungalingan, nagsasabi siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Maliwanag po, Ama ng mga sinungaling. Ano daw yun? Likas ang kasinungalingan ni Satanas. Kasi nga po, hindi siya pumapanig sa katotohanan. Ang gusto niya, puro lying. Kaya naloko niya po ngayon yung simbahang Katoliko na si Maria, ginawa nilang reyna ng langit at lupa. Wala naman pong reyna at langit. Hallelujah. Tingnan nyo po, yung salita na lang ni Maria, basahin po natin. Basahin ko muna yung sinulat ni Pablo.
para po makadagdag sa inyo. Anong sabi ni Pablo? Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sa chapter 5, verse 12, ito pa sabi ni Apostol Pablo, apostol sa mga Entil. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. O lalong maliwanag po, no? Lahat ng tao. Si Maria ba hindi tao? Tao. Siya po yung kinalugdan ng Diyos upang gamitin yung kanya sinapupunan para ipanganak ang Kristo sa pangalang Yesus. Pero wala sinabi si Maria na wala akong kasalanan. At sabi ni Apostol Pablo, apostol sa mga Pilipino, sa mga Hentil, lahat ng tao nagkasala. Hallelujah. Ngayon, tignan naman natin yung sinabi ni Santa Maria. Yung dalamati ba ito? Litany of Mary. Sa Lucas ito, sa libro ng Lucas 46:47, ang nakalagay po dito, ang awit ng papuri ni Maria. At sinabi ni Maria, si Maria po ang umahawit. Sa kanya, ito awit niya po. Sa 46, sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47, at ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Maliwanag, si Maria nangangailangan ng tagapagligtas. Tayo man tao, na gaya ni Maria, nangangailangan ng tagapagligtas. Kasi nga po, may kasalanan tayo, kasalanan sa Diyos. Sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Ano po? Mahirap po bang unawahin yan? Mahirap ba, kaibigan? Hindi maliwanag. Sabi ni Maria, nagagalak ang kanyang at ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kita niyo po. Maliwanag ang sabi ni Maria. Hindi ko po, binasa ko lang po si Maria din ang nagsasabi diyan. O umahawit. Paano nila sasabihin si Maria daw ay Immaculada Conception? Walang bakas ng kasalanan o walang mina ng original na kasalanan. Yung ginagamit pa nila yung original na kasalanan. Tayo po daw nagmana ng original sin. Pero si Maria hindi. Kaya walang bahid kasalanan. Kasi dalaga daw siya. Sino po nga sinungaling? Si Pablo. Kanino ka maniniwala? Sa pare kay Pablo?
Kaibigan, kanino ka maniniwala? Ako, kay Pablo. Praise the Lord. Ang tagapagligtas, ang Panginoong Yesukristo. Ang tagapamagitan, ang Panginoong Yesukristo. Walang sinumang tao. Meron pang isang turo dyan, ano niyong? Pag nagkasala ka, manalangin ka kay Father. Doon sa confession, parang kubol na gano'n, habang nag-uumpisal ka, confession po yun, pangungumpisal kay Padre. Tapos, lahat ng kasalanan mo, sasabihin mo ron, si Padre naman, ipapanalangin ka niya. Ipapamamagitan ka niya. Bakit? Hindi ka ba marunong manalangin, kaibigan? Ba't kailangan ipadahan mo pa kay Padre? Hindi ko po sila tinutulog sa aral lang po. Ang programa pong ito, ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Hindi upang mag-criticize, bumanat, manira. Wala pong personalan dito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun binabahagi ko. Kung ano yun nasa mga magazine nila, itinutuwid ko po sa Biblia. Panghuli, anong sabi ni Pablo? Dapat pang gumamit tayo ng Biblia upang ituwid ang mali? Ito. Ikalawang Timoteo 3:15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ng banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipaginabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway na sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang Biblia po ang pagkukoreksyon mo sa mali ngaral. Pag yung ibang reliyon may maling aral, gumamit ka ng Biblia. Sabi ni Pablo, nagagamit sa pagtuturo. Ano yun? Banal na kasulatan. Maliwanag, po? Kahit na nag-aral ka pa sa lahat ng magagandang eskwela, hindi yung pinag-aralan mo, kundi yung nakasulat sa Biblia. Ang tagapagligtas in Christ alone. 4:12 ng Gawa. Kay Yesukristo lamang matatagpuan ang ating kaligtasan. Siya lang ang binigay ng Diyos sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano po? Ang nagsabi naman niya si San Pedro. Pero wala sinabi si San Pedro, Santo Papa ako. Hallelujah. Ano ba yan? Napakaliwanag. Kasi nga po, basahin nyo lang po ang Biblia, yung nakasulat sa Biblia. Yan ang mahirap sa kanila. Gumawa pa silang katesisim Pahamak ang katesisim na yan na ginawa na simbahan. Yun po yung binabasa nila sa simbahan pag misa. Katesisim ang tawag doon. Yung malapad na ginaganyan ng pare.
Ay, haleluya. Yung katesismong yon, ginawa po nila. Sila lang ang gumawa. Kasi sa kanila po, sa unang panahon, talagang bawal magbasa ng Biblia sa kanila. Oh, sa kasaysayan po sila rin po. Saka na natin talakayin yan. Basta dito lang, kaibigan, Poimen Bible ang gamit ko, ang Biblia ng mga pastor. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Nawa yung nakapanood ng aking munting video, sana po pagliwanagin mo ang isip nila kung ito man po ay nasa maling pananampalataya o pagkaunawa o nagdidilim ang kanilang isip sa katotohanan. Marami po salamat. Kung sila man ay may sakit, iyong pagalingin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, i-share mo naman ang munting video ito, Malay mo makatulong sa iba. Kesa naman nagsishare ka sa Facebook, kung ano-ano, pag-share mo rin ito. Nagsishare ka sa YouTube, i-share mo rin sa iba ito. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Ang pagbubunyag. Meron din po kasing iglesia na pagbubunyag din sila. Pero yung akin po, ang pagbubunyag ng katotohanan ayon sa Biblia. Sila po, nagbubunyag sila upang bumatikos po sila ng personal sa kanilang kapwa reliyoso. God bless us all.